Si Kevin Kiambao at JD Kagulangan, bibitbitin na ang kanilang talento sa basketball sa Korea. Magkaiba man ang naging pagtatapos ng UAAP Season 87 Men's Basketball para kina LaSalle star Kiambao at University of the Philippines ace Kagulangan, iisa naman ang kanilang patutunguhan at yan ang Korean Basketball League. Noong linggo, December 15, umuwing luhaan ang back-to-back most valuable player na si Kiambao at ang iba pang Green Archers nang mabigong protektahan ang kanilang trono kontra Fighting Maroons sa Game 3 ng Finals. Si Kagulangan, pinangaralang Finals Most Valuable Player nang maibalik ang korona sa UP na huli nitong hinawakan noong 2022. Umaga kinabukasan, December 16, ay inanunsyo ni Kiambao ang susunod niyang hakbang sa kanyang basketball career. At ito na nga ang kanyang pagtungo sa KBL kung saan magiging bahagi siya ng Goyang Sono Sky Gunners. Aniya, ang desisyong ito ay magpapalapit sa kanya sa mas malaki pa niyang pangarap, ang makapaglaro sa NBA. Hindi nakalimutan ni Kiambao magpasalamat sa Lasallian community, kabilang dito si Coach Topex Robinson. Pasasalamat din ang nauna nang nasabi ni Robinson para kay Kiambao, kinapos man sila sa Game 3. Obviously, the legacy that KQ brought with us is really something that we're so grateful sa kanya. Just thank him for his service. It is what it is. Hindi naman to sorpresa that this might be his final season, but we prepared well for this, and it just gave us until that final buzzer. He never gave up, and he will always be remembered as one of a great Lasallian. May natitira pang 2 taon ng eligibility si Kiambao para sa Lasal. Pinili man niyang hindi na gamitin ang mga ito ay tumatak na ang kanyang mga naging kontribusyon para sa universidad. Una na riyan ang titulo noong nakaraang season na nagwakas sa 7 taong paghihintay ng Green Archers sa kampyonato. Sa personal na level, bukod sa back-to-back MVP awards ay 2 sunod na mythical team selections, Season 86 Finals MVP at Season 85 Rookie of the Year ang mga nakolekta ni Kiambao. Sumunod namang gumawa ng malaking hakbang ay si Kagulangan na kinumpirma ang paglalaro sa KBL noong Martes, December 17. Suwon KT Sonic Boom naman ang kanyang magiging koponan. Sulit ang pagtatapos ng collegiate career ni Kagulangan na nauna nang naibigay ang kampyonato sa UP noong Season 84. Sino ba naman ang makalilimot sa pinakawalan niyang 3 na nagtapos sa 36 na taong paghihintay ng Fighting Maroons sa titulo noon? Pagkatapos niyan ay 2 silver finishes ang kanyang naipon bago makabawi ng matindi ngayong season, kung saan nakamit muli ni Kagulangan ang tropeyo para sa UP at siya ay nagantimpalaan ng mythical team selection at finals MVP recognition. Inihalin tulad ni Kagulangan sa pagsakay sa roller coaster ang naging career niya sa Fighting Maroons. Pasasalamat din ang nais iparating ni Kagulangan sa pagtatapos ng kanyang karera sa UP. Wala ka ba masabi ko din, thank you. Thank you lang, sobrang happy ako na napunta ako sa programa na to. Para kay Fighting Maroons coach Goldwin Monteverde, hindi matatawaran ang kontribusyon ni Kagulangan sa kanyang koponan. Malaki talaga impact niya. He's not that much of a talker, but then he's more of a doer. Practice, I think, extra time support, trying to huddle them, talking to them individually, sharing his experiences to them, always being there for them. So, wala na sa atin. Inaasahang magpapakitang gilas sina Kiambao at Kagulangan sa kani-kanilang team sa KBL. Ang ilan sa mga Pinoy players na makakasama nila sa liga ay ang mga dating Fighting Maroons na sina Carl Tamayo at Juan at Javi Gomez de Liano, pati na rin ang dating Ateneo Blue Eagle na si SJ Belangel. Mamimiss nyo ba sina KQ at JD sa UAAP? O excited na ba kayong makita sila sa kanilang KBL era? Pabaunan nyo sila ng inyong mga mensahe sa comment section. For more stories, check out onesports.ph.